May mga tao, intensyon, at sitwasyon na kayang manipulahin ang isip mo nang hindi mo namamalayan. Sa mundo ng psychology, may mga tricks na napakadelikado. Hindi lang basta nakaka-attract or nakaka-impress, kundi ginagamit para kontrolin, sirain ang tiwala, o i-exploit ang emosyon. Sa video na ito, tatalakayin natin ang dangerous psychology tricks, kung paano ito gumagana, bakit epektibo at higit sa lahat, paano maprotektahan ang sarili mo. Handa ka na ba? Simulan natin. Number 1. Gaslighting, making you doubt your reality. Isa sa pinakamapanganib na psychology tricks ay gaslighting. Ito ay kapag paulit-ulit na pinaparamdam sa iyo ng isang tao na mali ang alaala mo, mali ang nararamdaman mo, o mali ang pagkakaintindi mo, kahit malinaw ang ebidensya. Paano ito gumagana sa isip? Inuulit-ulit nila ang linya na overreacting ka lang or hindi ko sinabi yan. Unti-unti kang nagdududa sa sarili mong memory at intuition. Nagiging dependent ka sa kanila para sa katotohanan. Bakit ito delikado? Sinisira nito ang self-trust mo. Binababa ang confidence mo sa sariling judgment. Ginagawa kang madaling kontrolin. Protection, kapag palagi mong nararamdaman na confused ka pagkatapos makipag-usap sa isang tao, yon, na ang red flag. Magtiwala sa patterns, hindi sa paliwanag. Isulat ang nangyayari, mag-seek ng third perspective, at huwag isuko ang sariling realidad. Number 2. Guilt manipulation, using your kindness against you. Isa pang dangerous psychology trick ay ang guilt manipulation. Ginagamit nito ang pagiging mabait, maunawain, at konsensya mo para pilitin kang gawin ang gusto nila, kahit labag na sayo. Paano ito ginagawa? After all I've done for you, kung mahal mo talaga ako, gagawin mo to. Ikaw lang ang may kayang tumulong sa akin. Unti-unti, nararamdaman mo na responsibilidad mo ang kaligayahan nila, at kapag tumanggi ka, ikaw ang masama. Sa psychology, ito ay nagtitrigger ng fear of being a bad person, kaya sumusunod ka kahit napapagod at nasasaktan ka na. Bakit ito delikado? Inuubos ang emotional energy mo, nawawala ang boundaries mo. Nasanay kang inuuna ang iba kaysa sa sarili mo. Protection. Tandaan, ang pagtanggi ay hindi pagiging masamang tao. Kung may humihingi sa'yo ng bagay na may kasamang guilt, pause muna. Ang tunay na respeto ay hindi nangangailangan ng emotional pressure. Number 3. Love bombing, overwhelming affection to gain control. Isa sa pinakadelikadong psychology tricks, lalo na sa relationships, ay love bombing. Dito, binibigyan ka ng sobra-sobrang atensyon, papuri at lambing sa umpisa para pakiramdam mo ay espesyal at pinili ka. Paano ito gumagana? Biglang pagmamahal, text, gifts o compliments. Pinaparamdam na sila lang ang makakaintindi sa'yo. Lahat ay napapabilis, pakikipagkilala, commitment at bonding. Ang psychological effect, nagiging dependent ka sa kanilang approval at presence. Kapag huminto ang attention, nararamdaman mo ang kawalan at panic. Nagiging madali kang kontrolin gamit ang push-pull tactics. Bakit delikado? Madali kang mapasok sa toxic relationship. Nawawala ang emotional independence mo. Nagiging normal ang manipulation sa pamamagitan ng love, protection. Maglaan ng oras bago mag-invest emotionally. Bigyang obserbasyon ang consistency nila sa long term, hindi lang sa intensity ng initial affection. Ang tunay na pagmamahal ay steady, hindi sobrang pabago-bago. Number 4. Silent treatment and emotional withdrawal. Isa pang dangerous psychology trick ay ang paggamit ng katahimikan o emotional withdrawal bilang parusa. Hindi nila kailangan magsigaw o manakit, ginagamit nila ang kawalan ng atensyon at cold behavior para kontrolin at pilitin kang umayon. Paano ito gumagana? Biglang hindi sumasagot sa calls o messages. Nagiging malamig at distant ng walang paliwanag, pinaparamdam na may mali ka kahit hindi malinaw kung ano. Ang epekto sa isip mo, nagsisimulang mag-overthink at magduda sa sarili, nagre-resulta sa anxiety at stress, nagiging reactive ka sa mood nila kaya mas napapailalim ka. Bakit delikado? Ito ay subtle pero powerful form ng control. Pinapalitan ng malinaw na komunikasyon ng fear at confusion. Nagpapahina sa self-esteem mo. Protection. Kapag nakakaranas ng ganitong behavior, huwag agad magpatalo sa guilt o panic. Mag-observe sa pattern, huwag pilitin ang sarili na i-chase, at panatilihin ang sariling boundaries. Ang healthy relationships ay may komunikasyon, hindi tahimik na parusa. Number 5. Playing the victim and blame shifting. Isa sa pinakadelikadong psychology tricks ay ang pagpapanggap na biktima or blame shifting. Dito, kapag sinubukan mong i-point out ang mali o ipahayag ang nararamdaman mo,
Babaliktarin nila ang sitwasyon at ikaw ang sisihin. Paano ito gumagana? Ako na nga ang laging umaintindi. Tapos ganito pa ang sinasabi mo. Grabe ka. Ako pa ang sinisisi mo. Kung hindi mo ako mahal, ganito na lang ba ako sa'yo? Ang epekto, napupunta ka sa defensive mode. Naiisip mo na baka nga ikaw ang may kasalanan. Nagiging mahirap mag-set ng boundaries. Bakit delikado? Pinapalitan ang katotohanan at reality mo. Nagdudulot ng emotional confusion at guilt. Pinapahina ang self-confidence at decision-making mo. Protection. Kilalanin ang pattern bago ka mahulog sa guilt trap. Huwag hayaan na ikaw ang laging mag-justify ng sarili. Ang accountability ay mutual. Hindi palaging ikaw ang may mali. Number 6. Fear and intimidation tactics. Isa sa pinakamapanganib na psychology tricks ay ang paggamit ng takot at intimidation para kontrolin ang ibang tao. Hindi ito laging pisikal. Madalas, psychological at subtle ang paraan. Paano ito gumagana? Nagbabantang consequences o rejection kung hindi ka susunod. Gumagamit ng body language o tono ng boses na intimidating. Pinaparamdam na walang iba kang makakausap o makakadepende kundi sila. Ang epekto sa isip mo. Nababawasan ang confidence at self-trust. Nagiging dependent ka sa kanilang desisyon. Nakakaranas ng stress, anxiety at constant alertness. Bakit delikado? Nagiging normal ang intimidation sa relasyon o interaction. Pinapalitan ang sariling desisyon mo ng fear-based compliance. Pwedeng mag-trigger ng long-term emotional trauma. Protection. Kilalanin ang pattern ng fear tactics. Huwag mag-decide dahil lang sa takot o pressure. Mag-establish ng boundaries at humanap ng support system. Number 7. Manipulating emotions through hope and reward. Isa pang delikadong psychology trick ay ang paggamit ng hope at reward para kontrolin ng iba. Sa halip na direktang pilitin ka, ginagamit nila ang incentives at pangako para baguhin ang desisyon o emosyon mo. Paano ito gumagana? Biglang nagbibigay ng lambing, atensyon o papuri pagkatapos ng pagsuway mo. Nangangako ng pagbabago o magandang resulta kung susunod ka sa gusto nila. Paulit-ulit na cycle ng push at reward para mag-create ng dependency. Ang epekto sa isip mo, nagiging hooked ka sa approval at affection nila. Natututo ang utak mo na i-associate ang obedience sa reward. Nagiging mas madali kang manipulahin sa susunod na pagkakataon. Bakit delikado? Pinapalitan ang tunay na relasyon ng control-based affection. Nawawala ang sariling autonomy at emotional independence. Mas nagiging vulnerable ka sa long-term manipulation. Protection. Obserbahan ang consistency, hindi intensity ng attention. Huwag masyadong mahook sa temporary rewards. Panatilihin ang self-awareness at boundaries. Number 8. Social isolation tactics. Isa sa pinakamapanganib na psychology tricks ay ang social isolation. Ginagamit ito para bawasan ang support system mo at gawing dependent ka sa manipulator. Kapag nai-isolate ka, mas madali kang kontrolin at manipulahin. Paano ito gumagana? Pinipigilan kang makipag-ugnayan sa pamilya o kaibigan. Sinisira ang relasyon mo sa iba gamit ang lies o manipulation. Ginagamit ang selos o distrust para pilitin kang umiwas sa ibang tao. Ang epekto sa isip mo, nagiging lonely at dependent sa manipulator. Nawawala ang perspective at support na kailangan mo. Mas madaling tanggapin ang kanilang control at directives. Bakit delikado? Nawawala ang external reality check. Lumalala ang emotional manipulation at control. Nagdudulot ng long-term isolation at anxiety. Protection. Panatilihin ang komunikasyon sa trusted friends at family. Huwag hayaang sirain ang ibang relationships mo. Kilalanin ang pattern ng isolation at labanan agad. Number 9. Exploiting insecurities. Isa sa pinaka-epektibo at delikadong psychology tricks ay ang paggamit ng insecurities mo laban sa'yo. Ang manipulators ay marunong tuklasin ang iyong mga kahinaan at gamitin ito para kontrolin ang damdamin at desisyon mo. Paano ito gumagana? Pinupuna o tinatawanan ang mga bagay na insecure ka kahit subtly. Ginagamit ang insecurities mo para pilitin kang mag-adjust o mag-comply. Pinaparamdam na hindi ka sapat maliban kung susunod ka sa gusto nila. Ang epekto sa isip mo, nawawala ang self-esteem at self-confidence. Nagiging anxious at overthinking sa lahat ng interactions. Madaling mahook sa approval or attention ng manipulator. Bakit delikado? Ginagawang leverage ang pinakapribadong bahagi ng sarili mo. Nagdudulot ng long-term emotional trauma. Pinapalitan ng empowerment ng dependency. Protection. Kilalanin ang iyong insecurities at tanggapin ang sarili mo. Huwag hayaan na ang validation mo ay nakadepende sa iba. Mag-establish ng strong personal boundaries at support system.
Number 10. Consistent pattern recognition. Ang huling pero pinakamahalagang psychology trick sa listahan ng dangerous tactics ay ang pagkilala sa patterns. Ang mga manipulators ay bihirang kumilos ng random, lagi silang may paulit-ulit na estilo at strategy. Kapag natutunan mong makita ito, nagkakaroon ka ng unang depensa laban sa kontrol nila. Paano ito gumagana? Obserbahan kung palaging may parehong emotional triggers, guilt trips o manipulation cycles. Tukuyin ang recurring behavior tulad ng push-pull, silent treatment o blame shifting. I-track ang mga incident para malinaw sa'yo ang pattern. Hindi lang isang isolated na pangyayari. Bakit ito delikado kung hindi mo nakikita? Madaling mahook sa manipulation nang hindi mo napapansin. Nawawala ang self-awareness at independence. Nagiging normal ang toxicity sa buhay mo. Protection. I-document at kilalanin ang paulit-ulit na behavior. Huwag hayaang sirain ang self-trust mo sa bawat cycle. Kapag nakikita mo na ang pattern, mas madali mong set ang boundaries at lumayo. Ngayong natutunan mo na ang 10 dangerous psychology tricks, mahalagang tandaan na ang kaalaman na ito ay hindi para gamitin laban sa iba, kundi para maprotektahan ang sarili mo at mga mahal mo sa buhay. Sa mundo ng dark psychology at manipulation, maraming tao ang bihasa sa paggamit ng guilt, fear, emotional withdrawal, love bombing, gaslighting, at iba pang tactics para kontrolin ang damdamin, isip at desisyon ng iba. Ang pinakamalakas na sandata nila ay hindi physical, kundi psychological, at dahil dito, madalas, ang mga biktima ay hindi nakakadetect sa simula. Ang inumang hakbang sa proteksyon ay awareness. Kapag alam mo ang pattern ng manipulator, kung paano nila ginagamit, ang insecurities mo, sinusubukan kang i-isolate o ginagawang sandata, iyang pagmamahal at approval, mas nagkakaroon ka ng clarity at control sa sarili mong buhay. Hindi ka na basta-basta mahook sa cycles ng manipulation at emotional abuse. Ang pangalawang hakbang ay self-trust at boundaries. Kapag natutunan mong pahalagahan ang sariling intuition, damdamin at desisyon, nagiging mahirap para sa iba na manipulahin ka. Huwag hayaan na ang fear, guilt o hope ang maging guide ng choices mo. Sa halip, self-awareness at critical thinking ang magiging gabay mo. Tandaan, ang manipulasyon ay epektibo lamang kapag hindi mo ito nakikilala. Kapag may kaalaman ka sa mga taktika, mula gaslighting hanggang push-pull cycles, nagkakaroon ka ng kapangyarihan upang kumilos ng malinaw at protektahan ang sarili mo emotionally at mentally. Sa huli ko, ang aral dito ay simple pero mahalaga. Ang kaalaman ay kalasag, ang self-respect ay depensa, at ang boundaries ay sandata. Huwag matakot matuto tungkol sa dark psychology. Sa halip, gamitin ang kaalaman para mag-grow, maging malakas, at hindi basta-basta mahulog sa kontrol ng iba. For more video, please subscribe to my channel Psychology Trap Breaker about sa video na aking ma-upload dito. Huwag kalimutan na mag-like and share. Maraming salamat sa masugid kong manunood at sa mga solid kong subscribers.